Pinar na. Okay. Mag-break lang. Open na ba? Open na. Oppenheimer na. Maganda, meron tayong parang Suka, clicker niyan para kung kailan talaga mag-o-open eh. Okay na. Yan. Oh, let's go. Okay, third episode namin. Okay, back na tayo sa sa small talk, light topics. So, Yan. topic na napili ng aming random generated tawag doon, system is yung One Piece in connect to Mount Everest. Oh, yun. Ano ba tumatakbo sa isip mo? bakit yung out of nowhere biglang may ganung topic? Ha? Kung ano lang masulat ko eh. Sinasakin ba natin yung ano niyan, yung trend? Randomly. Kasi parang pag One Piece, yun na talaga, parang yun ang number 1 anime ngayon, tama ba? Parang, number 1 anime. Parang yun na ang best so far eh. Pride na nga siya ng... Anong gusto mo sa One Piece? Ano ba gusto ko sa One Piece? Yung idea na na expanding yung story. Hindi siya parang one narrow path na lang, parang predictable na kasi most anime di ba? Kagaya ng mag-mention tayo. Siguro Dragon Ball, parang napaka one-sided. Wala na atang mas one-sided pa sa Dragon Ball. So, parang alam mo na kwento no. Nakakabilib lang yung mga transformation pero parang na-stack up na siya doon na transform. At that time kasi parang cool yun nung araw. Nung araw kasi parang yun ang Astro Boy ng ng fighting animation talaga yung pagka sinabi ng Dragon Ball. Established na. He started it all, parang ganun eh. Yun nga lang, naging na siya. Naging stagnant na. Stagnant na. Parang kwento di na nag-ano. Parang parang yung kwento nasa may buhok na lang eh. Kasi eventually sa Saitama nakalbon. Pero idolo yan ni Eiichiro Oda. Diyan siya nag-umpisa kasi. Yun ba? So, idolo nung author ng One Piece, yung author ng Dragon Ball, si Masashi Kishimoto. Ano yung ng Masashi Kishimoto? Naruto yun. Akira Toriyama. Ano idolo ni Eiichiro Oda. Yung author ng One Piece ang Dragon Ball. Si Akira Toriyama. Oo. Tanda na ba si Akira? Parang bata matanda na yun. Yung si Son Goku tsaka si Sailor Moon naipit sa elevator. Parang ibang Dragon Ball ata yung pinapanood mo bakit naka-relate ako? So at that time kasi actually, hindi number 1 yung Naruto, yung One Piece all throughout eh. Naruto dati, di ba? Panahon natin nung simula nung not elementary. High school na. Elementary ako, college ka na eh. Hindi, nag-umpisa yun, parang high school. High school ang pinaka-peak na Naruto eh. Mm-hmm. Naalala ko nun, parang akala ko si Gaara na yung pinakamalakas. Doon sa... parang wala nang mas lalakas. Wala nang mas lalakas. Parang nung time na yun, sama-sama nito. Hindi tinatablad. Parang sa Ninja World, sino tatalo rito? Oo. Kaya lang, nung nagkaroon na ng curse seal si Sasuke, dito, binakla ni Orochimaru ko dito. Kinamandag. Tinataka na. Kinisa na dito sa batok. Sarkado ka na. Markang pruwebo. Chikinini. So, naminangkahan ni parang, that time, parang lalakas to. Kasi may halimaw si Gaara. Tapos nung sinabi na yung Demon Tail Fox 9 si Naruto, parang alam mo na rin na transform din. Tapos si Gaara is isa. So parang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meron. Mm-hmm. So sino-sino yung mga yon? At that time, nakita ko din na isa yung Sharingan ni Kakashi. Mm-hmm. So sabi ko, saan ang galing to Sharingan na to? Galing doon sa friend niya. And then, nung time nung lumabas si Toby, doon ko na na-predict si Naruto. Ito si Obito. Pagkasabi kong gano'n, nawala na ako ng gana sa Naruto. Masyado ng... Tapos na, Brad. Masyadong predictable. Ang problema nung Naruto, magaganda yung mga powers nila. Kaya lang yung story,
linear. Mhm. So, sino lang malakas sa Naruto? Eh, di yung si Madara, yung mga main villain saka yung mga main character. Oh, sino yun? Si Naruto, si Sasuke, kasi yung si Kakashi. Sino pa? Si Gaara, yung mga Hokage, mga Kages. Paano yung iba? Paano si Hinata? Paano si Yung sa'yo, wala silang Iba? ganong Wala character silang development. wala silang character development. Parang Na-stagnant nagbinata si Naruto, nagbinata si Sasuke. Wala, naipit na lang yung mga karakter do. Si Shino, hindi Sino, naging ogag na yung character. Oo, Naging robo ka. noong una, ang ganda ng karakter ni Shino, parang Nung bata mysterious. pa, di ba? Na parang ang lakas. Tas biglang, Bigla, Kenkoy na. parang Lame. lame naman nito. Kasi parang predictable eh. And then, merong 3 estudyante, merong isang teacher. Maglilid dun sa paulit-ulit na lang. Si Jiraiya, may isang mabait, may isang masama, may isang neutral. Parang laging ganun yung component ng nila, ng team. Basang-basa Team mo na yung 7. pattern. Oo, basang-basa mo na yung pattern. Bleach naman, Hindi ko talaga napanood yung kahit kailan. Hindi ako interesado sa Bleach. ewan ko nakikeng ko yan ako sa mga nanonood na Bleach. De, joke. Hindi ko, ni isang episode ng Bleach wala akong napanood. Hindi talaga ako interesado sa Bleach. Parang parang ang nila is more on about mga swords. Okay. And then weapons. And then nagpapalit din sila na anyo. Si Ichigo and So parang Dragon Ball lang din siya basically. Hindi, mahina sila eh. Technically, pag nilaban mo si Ichigo kay Naruto, barya lang si Ichigo eh. Pero, ayun, hindi ko makonek kasi hindi ko masyado napanood. Nakapanood lang ako, parang tinamad na ako eh. Ayun, so after that, One Piece, pangatlo lang si One Piece noon sa manga. And then, sabi nung kapatid ko, bakit ka nanonood yan? Ang pangit ng animation yan. Pangit yan naman talaga ng simula. Trivia, Brad. 70% ng animation ng One Piece dito ginagawa sa Quezon City. Aba? Local pala yan. Local ang One Piece. Ngayon, saan ginagawa yung 30%? Na yun na yung mga action, yung mga hindi kaya trabahuhin dito, doon ginagawa sa Japan. So pag nakita mo yung animation dati, 'di ba yung mga gawa nila, so parang ganon. Parang animation talaga na medyo low quality. Oo. Pero ngayon gumaganda na kasi, maganda na ngayon. Mga inuupahan nilang mga artist na ng Demon Slayer eh. Demon Slayer, pag naglabas ng Demon Slayer, lahat quality. Wala silang yung animation nila parang page per page yung yung mga action eh Stress siguro yung mga animators. Oo, yung pag-drawing para tapos hindi papanoorin. So yun nga, pinapanood ko yung One Piece at that time kasi una, libre siya, nasa Channel 7, nakatagalog, Tagalized dub. Saan ka ba nagumpisa? Sa One Piece, nagsimula na ako sa Skypiea pero sa Channel 7 pa rin. Doon na ako nagka-interest slightly. Kasi up until now, somewhat fan ako ng One Piece. Pero hindi ako yung solid fan na talagang diehard talaga. Kasi ang dami kong na-miss na episodes. Pero I got to admit na as it goes on, parang palalim yung kwento eh, no? Oo nga eh. Ang daming mga characters na parang ngayon lang lumalabas yung ability nila. Dati wala naman yung haki na yun. Walang haki. Ang dami ng malalakas na character, wala naman lang. Ngayon bigla meron ng tawag dito, idea ng haki. Yun nga. Parang kasi, parang nagagalingan ako kay Eiichiro Oda. Magaling siya, una sa lahat. Yun nga, diversity. Yung karakter niya kalat. Kumbaga lahat malakas, lahat may kahinaan, lahat ganito. Tapos the other one, yung si Eiichiro Oda ay unpredictable. Okay? Pangatlo, si Eiichiro Oda, sinet niya doon sa unang 5, first 5 ng One Piece. Parang binibigyan kanya ng sense na mangarap. Kasi umpisa pa lang parang
parang silang lima, parang nag-umpisa lahat yung energy lahat kay Luffy. Mhm. Na positive guy, parang happy-go-lucky lang. Pero kung titingnan mo maigi yung karakter ni Luffy, ano siya, seryosong tao siya. Mhm. Bakit? Ano sinasabi niya una? I'm gonna be king of the pirates. Mhm. And nag-stick siya doon, ano? Nag-stick siya doon Sa every ano and talagang nagkaroon ng marka sa'yo na signature na salita ni Luffy na I'm gonna be the king of the pirates. Mm. Kada tapos na episode, magsasalita ng Japanese ganyan-ganyan. And I'm gonna be king of the pirates. So technically natatak sa'yo yung pangarap niya. So binibigyan kanya ng sense na mangarap. Ano yung pinaka gusto mo talaga sa buhay? Mm. So paano yan? O kunwari, apply na lang natin sa reality ng buhay natin, ha? Anong kurso mo? Tinatanong mo ba ako? Oh, Kurso ko bio ang natapos ko eh. pinaka gusto mo ba yon? Well, originally gusto ko Mascom. Naglaban tayo sa biology nun. Mhm. Kaya lang doon sa eskwelahan ko walang available na slot. So nalipat ako doon sa second choice ko na bio. Ano ba una mo? Mascom. Mascom. Bakit ka nag-PT? Related din sa sa med. Kaya lang di kinaya ng ability ko, ng capacity ko yung med. So, ayun. I ended up with basta science related. Ayun. At that time, parang si Luffy, di ba, yun na sinasabi niya, gonna be king of the pirates. And along the way, nagkaroon siya ng mga kasama. Si Zoro, tinanong niya, ano ba talaga yung gusto mo? Hindi ka lang naman pirate hunter eh. Parang, hindi niya tiningnan. Yung sinasabi ko, Brad, walang sense ng judgment si Luffy ko. Kung basta nakitaan ka niya ng something, yung ka na sa kanya, kahit pangalan mo, demonyo, demon hunter, di ba? Parang, pag tinignan mo, pumapatay ng ganito, di ba? Bounty hunter, pumapatay ng pirata. Pero tiningnan niya in a different perspective si Zoro. Ano ba talaga pangarap mo? Doon na papasok yung ideology mo. Tinatanong mo na lahat ng tao selfish. Di ba? Tinatanong mo, doon papasok na, ano ang pangarap mo? O anong pangarap ni Zoro? Actually, hindi ko alam kung, di ba ang pangarap niya Greatest Swordsman? Oo. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung isang episode niya na-mention yun. Yung sinasagip siya ni Luffy dun sa kay Axe Morgan Hindi ko napanood yun sa anime. sa anime. Alam ko lang na naglaban sila pero hindi ko na Yun nga. So putol-putol. binuo. And then so technically kaya naging first mate si Zoro kasi una siya naaya. And then sino sumunod sa tingin mo? Di ba si Yusuf na o si Nami? Si Usopp. Actually, una nag-arrive si Nami. Pero at that time, kasi si Nami, hindi niya sinasabi yung pangarap niya. Hindi siya full-fledged na nakama ni Luffy. Kumbaga para sa pagkakaibigan nyo, magkaklase lang kayo. Hindi kayo talaga magkaibigan, di ba? So, anong application nun parang sa buhay natin na ako sa akin parang may mga nakakasama tayo na friends natin ngayon sa bukas hindi na natin kaibigan and may mga nakakasama din tayo na hindi natin kaibigan ngayon and then yung pala yung magiging saan tayo nagkakilala? Ayokong i-mention. Mention mo. Di ba nagbabarter lang tayo ng bold? Hindi naman na totoo Hindi pa. Paano nga ba tayo nag-aanuhan sa nun? Nagbabarter tayo na CD, nagbabarter kami ng CD ng bold. Literal palitan, ganun. Hentai pa yun o diretsong bold na? Diretsong bold na yun. Gagi, hentai lang ako nun. Ha? Baka yun ang tinatrade mo sa akin. Hindi, bold na yata ako nun, So, nawili sa paano tayo kakilala, Brad? Ang naalala kong kaibigan ko si Alan. Tapos magkaiba tayo ng section nun nung second year ata. Anong section mo ba yung first year?
First year yata tayo Hindi, drop out ako eh. Doon tayo nagkakilala. Second year, Nung bumalik ako nung studies. Tapos doon kita naging nakilala sa canteen. Sama mo si Julius. Lang parang Boy Scout. Siguro kay ni Kelvin nata ang magkakilala. Tapos yun, nandun lang tayo nagkausap-usap. tapos, paano natin nalaman na, paano tayo katitigan Hindi ko na, na maalala. may bolt tayo sa bag. Siguro, yun nga, yung maalingasaw din. Pucha, mukhang manyakis din to. Palingaso, mukhang ano to, hentai Hindi kami to. na tayo nag-usap, nagkatinginan tayo, parehong manyak, sabay ganun. So, nag-trade tayo ng mga CD ng And then, paano tayo sa boxing? Kaya ako, kasali na talaga ako sa boxing nun eh. Sumali ka ba? Hindi ako tinatanggap ni, sino yung sir nyo nun? Hindi ko Sir Frustrated Borja ba boxer yun? lang ako nun eh. Kasi, Borja tayo. oo, hindi niya ako tinatanggap kasi nga overweight ako. So, ang ginagawa ko, nilalabanan ko yung sila Tulog, sila Joseph Tulog. Yung Joseph Tulog kasi Sa tropa namin. isa tropa namin. Tulog nila, porket singkit eh. Tulog. Racist eh. Sarap Hindi ko alam kung Chinese siya eh. Asaran lang dati yun. Ngayon, racist ka. Racist ka. Tulog. Ay, gano'n kasi eh. Laging nakapikit. Sabi pa ng teacher na, "Uy, tulog!" Tawagin ka tulog sa klase. Attentive ka naman pero tulog ka eh. Ikaw ang attentive na tulog. Tapos, Hmm. from there, alam ko, nagkayaan tayo mag-boxing. Siguro, nagka-spar ata tayo. It's been a long time. So, nag-sparring kami sa... 20 Sino yung years tanga ago nun? na yun Sino yung tanga nun? Ha? Ako ba ikaw? Yung may usapan tayo magkikita sa Kalabaw Ikaw yun, guys. Ako ba yun? Actually, nauna ka, dumating. Oo, alas 4 pa lang. Usapan natin sa Luneta, magkita sa Kalabaw. Oo. Meron doon Tamaraw, Kalabaw. Nag-iitayan tayo. Nauna kang dumating sa akin, pero nando ka sa Tamaraw. Ako nasa Kalabaw. Pala di tayo nagkikita. Di ba uso cellphone nun eh, no? Oo. Yung mga may cellphone nun. Meet up pa yun. Yung mga cellphone nun, pang Mga elite lang pa eh, elite. Pang elite lang eh. Mga cellphone nun, 5110 pa lang eh. Oo. Tapos nag-boxing tayo and everything. To cut the story short, yung parang ganun din sila nagkita accidentally eh. Mhm. So, doon mo malala. And then, inaalam natin yung parang gusto natin. So, saan tayo nagkasundo? Sa boxing. Mhm. So, sila, parang may inaabot din sila na something great. Mhm. So, gusto ni Luffy, King of the Pirates. Gusto ni Zoro, greatest swordsman. So, dun pa lang, alam mo na putya, mahihirapan tong dalawa na to. And then, inuulit-ulit nila. Si Yusuf, ano ba pangalan ni Yusuf? Hindi ko rin At alam. that time, nung nagtaasan sila ng paa, Mhm. kasi parang nagkaroon ng ng anong tawag doon, ng scene na gusto ni Sanji na magkaroon ng parang a little bit parang celebration or nila na ano yung mga pangarap nila. Oo. Hindi nagtaas ng ganun si Sanji ng pa, sabi niya, "I'm gonna find the old blue." Oh. Tapos si Luffy, King of the Pirates. Si Zoro, world's greatest swordsman. Si Nami, draw the map of the world. Si Usopp, walang nasabi kasi parang at that time, hindi pa buo yung pangarap niya. Pero it corresponds with his personality na kung ano yung gusto niya kasi hindi siya yun. Si Usopp ay saan binasa yung character ni Usopp? Diba sa Boy Who Cried Wolf? Ayun, The Boy Who Cried Wolf. Hindi ko alam pangalan nun, pero Aesop's Fable yun. Yun nga, Usopp, doon na kinuha yun. Oh. Fable, pero yung Boy Who Cried Wolf, hindi ko alam pangalan nun. Diyan ngayon ko lang na-realize. Ano ba pangalan nun? Hindi ko rin alam. Parang andyan na yung mga pirata yun kasi ginagawa niya. Andyan na mga lobo. So parang nagsisinungaling siya. Tapos unti-unti lahat ng
Yun yung twist ni Oda, lahat halos ng kasinungalingan ni Yusuf. Unti-unting nagkakatotoo. Oh. So technically, lumalabas, hindi pala sinungaling si Yusuf. Sinungaling siya at the moment. So, meron siyang, hindi ko alam kung anong power nun, luck ba or something. And then there comes Nami, yung panglima. Nag-join na lang siya. Ayaw niya friend, parang tinuturing niya na friend sila Luffy, kaya lang ayaw niya mapahamak at that time, and then wala siyang tiwala sa capacity ng friends niya. So, kaya doon mo mapapasok yung, ikaw, may tiwala ka ba sa akin? Kaya parang, kaya kong gawin to kasi ako, may tiwala din ako sa'yo. So, doon pumapasok yung sense na trust doon sa kaibigan mo. And kailan mo siya kailangan and kailan kanya matutulungan. Oh, yun. Doon, and then comes the story of Nami. Natulungan, nabugbog si Arlong. And then yun, doon na sila nag-set ng mga pangarap nila. So all throughout, inuulit nila yung mga sinasabi, pero si Luffy ang pinaka-focus doon sa goal niya. So, yun ang parang pinaka sa akin ni Oda, na hindi yung positivity ni Luffy, it's more on yung mag-focus ka doon sa goal mo. Na ano yung gusto mong ma-achieve. Kasi mahirap maghanap ng bagay or mahirap maghanap ng mga bagay na gagawin mo na masaya. Alam niya mahihirapan siya doon. Kaya lang gusto niya yung adventure. Passion, no? Passion. Isang bagay na ginagawa mo ng libre and at the same time nagkakaroon ka ng talent, gumagaling ka. Probably kaya mo siya naging passion kasi naging talent mo rin siya. Fulfillment. So yun. Ikaw, ano bang sa'yo ng One Piece? Well, aliw na aliw lang naman ako sa kalokohan ng One Piece. Parang out of the box talaga ang mga joke dun. Bigay ka ng sample. Hindi usual eh. Ano bang dun? Yung mga kalokohan ni Luffy na na kagaya nung encounter niya kay Boa Hancock. First encounter. Diba? Akala niya yung mero-mero ni Boa Hancock. Diba, magiging bato ka ron. Akala niya yung power nung isang dati niya nakalaban, yung papabagalin siya. Hindi ko maalala. Si Paxi. Ano ability? Noro beam. Noro. Akala niya Noro. Pag tinamaan ka nung Noro beam, slow ka ng 30 seconds. So pati siya, bumabagal ako. Hindi naman siya bumabagal. Diba? Iba naman yung... Hindi lang siya tinabla ng mero-mero. Pero ina-expect niyang babagal siya, bumagal nga talaga siya. Ganong scene. Kaya sa akin yun, parang... witty yung pagkaka-arrange ng pagkakalatag ng story. So, yung mga ganung eksena, tawang-tawa ako. Saka yung yung werewolf na kinagat si Luffy, meron nun dati sa Thriller Bark. Yung yung malaki, ulo, Cerberus. Diba yung kay Gecko Moria. Kinagat si Luffy. Akala ko okay lang kasi hindi siya tinablan. Bigla sinapak niya. Ay, yun yata yung tinitame niya. Para titame. Akala ko okay lang, biglang binigwas na okay lang yan. Sige na, kasi di man ako tinablan. Sinapak bigla. Yung mga ganun eksena, yung biglaan na unexpected mo. Doon ako natatawa eh. Ang galing ng writer para sa akin. Ayun. Entertainment. Entertainment para sa akin. Kaya kahit na ang daming episode na na-skip ko, somewhat naging fan na rin ako. I won't call myself a big fan kasi insult naman yun sa mga talagang nanood. But a fan nonetheless. Tatawa ako kay Sanji. Bakit? Anong... yung mga pervert perverted.
Mga pervert. Hindi, nakita lang si Boa Hancock, naging bato na, doon ako kawanta. hindi pa tinikla ng ng mero-mero. No? Imagine ko yun nung pinakita si Boa Hancock, nagkaano sila ni Luffy, di ba? Ay ko, paano po siya kung nakita ni Sanji to? Ano kaya reaction? Siguro dugo yung ilong. Ewan siya, nung nakita, naging bato, tawang-tawa. Bato agad. Bato agad, di pa napapawin. Mga eksenang di ba? Mga pinag-isipan talaga. Talagang may twist. Bawat episode merong fresh ideas. Yun yung mga na-appreciate sa One Piece. Sa As for the character development, nakaka-inspire. Pero kasi anime kaya medyo parang din, parang hindi siya gaanong grounded sa reality. Although it inspires you, inspires people, which is a good thing. Kasi at the end of the day, never give up on your dreams. At the end of the day, lahat naman ng pinupursige natin is because of inspiration. Diba? Motivation natin. You cannot achieve your goal. In fact, you cannot even take a single step kung wala kang motivation. So, I guess, Brandon Labador, motivational speaker. sayang yung tao na yun, tutusin, may talent siya, 'di ba? May siya, meron siyang ibubugay, kaya lang ginamit niya sa sa hindi maganda. And although hindi lang naman siya ang ganun, hindi lang naman siya yung barubal magsalita. Kaya lang tayo din, barubal din tayo magsalita. Kaya lang bakit siya masyadong nadiin? Kasi nga yung sinasabi kong selfishness. Kitang-kita mo sa kilos niya, sa itsura niya, 'di ba? Sa mga post niya or what. Kung ano ang gusto niya mangyari. Gusto niya lang naman mapansin, gusto niyang kumita, gusto niya monetize ba? Yung kanyang videos at the expense of others, 'di ba? Bashing other people. Diba? Yung mga binabash niya hindi naman din mga perfecto, may mga kulang-kulang din talaga. Pero sobra. Hindi mo na binigyan ng leeway yung mga binabash mo. So yun, eventually nag-downfall. Yun ang niya. Yun nga yung sinasabi ko na selfishness is just a tool. It can either be good or bad. Diba? Actually, selfish din yung One Piece no? Selfish naman. Lahat naman ng character doon selfish. Kaya may din siya may reality. Grounded din sa reality. Ang sinasabi kong hindi lang sa akin for me, my opinion, yung grounded sa reality is yung kanilang mga dreams. Kasi parang yung lahat sila ang parang lahat sila, yung dreams nila ay unique. Lahat sila unique. Parang pagka na-achieve nila yun, sila lang yung ganun. Sa bagay, no? Di ba? Unreal. Parang kung papantayan natin yung pangarap ni Luffy na halimbawa, gusto ko maging king of the world, pwede ba yun? Hindi, parang pinakamababa. Masyadong malupit yung king of the world Si DiCaprio lang yun. Ang gano'n ba? Corny boy. I'm the king of the Tatay Nick yung pinanood mo. Tatay Nick. Ano pangalan na? Ni Kakio? Hindi ko pangalan ni Dolphy doon. So si Luffy kasi ang King of the Pirates. Kung papantayan natin yun, pwede siguro kung pinakamalapit, maging pinakamayaman sa mundo. So, which is unrealistic goal na. Oo, kasi kung ako tatanungin sa reality, kung magsiset ka ng goal, yung be realistic, yung depende lang sa capacity mo at sa resources mo. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat tayo Bill Gates, hindi naman lahat tayo Steve Jobs May kanya-kanya tayong talent, 'di ba? So gumalaw lang tayo. Tingin mo sila Bill Gates, sila Steve Jobs, sila Elon Musk, iniisip nila na maging pinakamayaman sa mundo nung time na nandun sila sa computer? I don't think so. I think ang focus lang nila is yung kanilang realistic capacity. Kasi may nakikita silang potential at alam nila na may potential silang gawin din yun. So kung halimbawa si Bill Gates, ano ba nagawa niya? I think Microsoft.
Diba? Oh, yun. Actually, si Steve Jobs ang may gawa ng computer. Actually, hindi si Steve Jobs si Wozniak. Kung sino man yun, diba? Pero pinagsama yung pagiging perfection hindi rin magagawa yung Apple kung wala si Wozniak. Mhm. Hindi Oh, mape-perfect kung hindi mape-perfect yung Apple kung wala si Steve Jobs. Kung puro talino lang ni Wozniak. So at the end of the day, ganun talaga. It's still, kung ano man yung magiging achievement mo, it will be depending on your ability and your capacity to do it. Okay. And your resources. Yun. Kasi yung ibang great people, hindi naman lahat talented eh. May mga ibang masyado lang daring. 'Di ba? Hindi magaganda yung means nila. Bigyan kita ng example. Si Thomas Alva Edison, nakilala siya sa light bulb. Hindi siya Oy, nag-invento. ganda na ng ano natin diba? Nagda-divert. Sige. Tapos yung dinaw niya masyado si Tesla kasi gusto niyang mapansin yung kanyang Actually, parang business, more on business si Thomas Alva Edison. tapos ang daming invention na binlackmail niya or binayaran niya yung mga inventor para ang credit sa kanya. Sa kanya. Hindi maganda yung means. It's actually almost the same as Oppenheimer. Hindi maganda yung means pero naging great person siya. Ngayon, ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Gusto mo lang bang maging great o gusto mong ma-achieve yung pangarap mo? Ano ba pangarap mo? Kung pangarap mong maging great at ang means mo naman hindi tama, di ba? Magiging kagaya ka ni Edison, magkakaroon ka ng bahid. Hindi rin maganda. Hindi rin maganda. Kumbaga, So, i-depend mo na lang talaga sa capacity mo. At yun nga, resources mo and your ability. Ayan. That's just my 2 cents. I'm not saying na tama yung sinasabi ko or whatever. Just be real. Just get real. Otherwise, you'll get lost eh. Pagka wala ka sa reality, maliligaw at mawawala ka talaga sa the straight and narrow. sa path mo. Oo. Actually, medyo na-gets ko na nga yan eh. Yan lang ang hindi ko ma-fill upan sa buhay ko. Mhm. Yung... Bigla, ikaw na pinag-uusapan natin, ha? Hindi. Okay. Hindi, syempre, Hindi. gusto mo din kasing maging ganun. Gusto mo nang may pangarap na maaabot na ganun. Parang ako, ano bang pangarap ko? Kaya kita tinatanong ano ba talagang pangarap mo? Sabi mo, Mascom. Nasaan ka ngayon kung Mascom ka? Hindi ko masabi. I not really sure kasi hindi ako nakarating doon. Somehow nag-deviate ako sa path. There were so many hurdles na hindi ko na di ba sa Olympics yung hurdles yung tinatalon? Yung hurdles, yung pagsubok. Kaya lang sa Olympics, pantay-pantay yung mga hurdles eh. In real life, ang hurdles mo, merong mataas, merong mababa. Eventually, pagka sobrang taas na ng hurdle or sobrang lawak, hindi mo na talaga siya matatalunan. It just happened. I'm still thankful na I still have all the means na available to me right now. And I'm just glad na kasi there are a lot of things worse that could happen to me. Pwedeng nasa kulungan ako ngayon. Pwedeng nasa kalye ako ngayon na namumulubi. And hindi nangyari sa akin yun. So, somehow with that, I'm happy and thankful but I'm not content. Kasi once na ma-content ka, wala na, stagnant ka na. Okay. Contentment, in a way na gusto mo pang i-push yung sarili mo. Not in a spiritual mean or sa family mo or sa kung anumang relationship. It's just a matter of career. Career, yes. Exactly. Buti na nasum up mo yung ibig ko sabihin. Career. Ayun lang. Kung meron ka pang, as long as meron kang Kindle or Spark, and you still have all your limbs with you and your wits, you still have you're still sane. Diba? Eventually, pupunta ka pa rin naman doon as long as meron ka pa rin push.
We'll see. We'll get there eventually. Diba? Huliman at magaling. Ano ba yung Nalilate pa din. nalilate pa? Hindi ko alam. Medyo matik na mga Ano idiomatic natin? expression ng mga Pinoy, mahirap tandaan. No? So, dali pa. Nawala tayo. Ano yung sinasabi mo? Yung tingin ko naman dyan, sa akin, kasi may binasa akong libro, may nabasa akong libro. Regarding dun sa pagiging Luffy, pagiging ganyan, may binasa akong libro. Ang pangalan ng libro, Ikigai. Yan. So, sa Ikigai, meron lang siya sinasabi na apat. Apat lang. Ano yung gusto mo? Hmm. Saan ka binabayaran? Japanese pa yan, Ikigai. Japanese yan. Kala ko, guy na... Ikigay. Wala tayong Japanese mention na iwasan din natin yung ano na yan, yung topic na yun. Yun, so, asa tayo? Saan ka, ano yung passion mo? Ano yung, saan ka magaling? Ano yung binabayaran ka? Ano yung kailangan ng mundo? At kung ano yung mahal mo? Okay. Yan. So, ang Ikigai ay naka-quadruple Venn diagram. I can imagine. Oh, you can imagine. So, search nyo na lang kung ano yung Ikigai. So, dyan daw ma-achieve yung perfect balance ng buhay. So, pagka daw ginagawa mo yung apat, or meron kanyang apat sa buhay mo, pwedeng isa lang yan eh. Isa lang dun sa apat ang sagot mo. So, saan ka magaling? Saan ka, ano yung gusto mo? Saan ka binabayaran? Tsaka, kailangan ba yan ng mundo sa'yo? Sasagutin mo lang yung apat na yun. So, from there, may mga magkakasamang ideas doon. Parang, saan ka magaling, tsaka ano yung mahal mo? Things that you love. Okay? That will answer your passion. So, ano yung passion mo sa buhay? Ano yung kaya mong gawin na hindi ka binabayaran? Passion yun. So, technically, pwede siyang mahilig ka sa motor, mahilig ka magbuting-ting, pwedeng mahilig ka sa laruan, mahilig ka sa pagbablog, mahilig ka sa ganyan, podcasting, kung ano mang hilig mo. The next one is nasa tayo passion, profession. Yon. Saan ka binabayaran at saka saan ka binabayaran Saka kumukuha ng ng necessities mo. Saan ka binabayaran? Nandun yun sa Venn diagram. Saan ka binabayaran at saan ka magaling? Yun yung profession mo. Vocation mo naman is kailangan ba yan ng mundo sa'yo? And the other one is saan ka magaling? Yun. And the last one, yung pinakamahirap i-fulfill is the mission. Yung mission is saan ka magaling at saan yan kakailanganin ng mundo. Kailangan ba yan ng mundo? Yun. So technically, kung papansinin mo yung mission, yun yung pinakamahirap i-fulfill. Bakit? Hindi siya sinasagot ng pera, hindi siya sinasagot ng pagmamahal, hindi siya sinasagot ng kung ano meron ka ngayon. Sinasagot siya ng kung ano yung kailangan ng tao. Yun nga, yung kung ano yung kaya mo ibigay. So, babalik tayo doon sa sinasabi ko na, di ba, selfish. Selfish ka. So, may hinihingi ka sa mundo eh. So, para din madaming ibigay sa'yo yung mundo, kailangan mo magbigay ng madami sa mundo. So, to answer that, kung paano magiging Steve Jobs, paano magiging Bill Gates, paano magiging Elon Musk, kailangan mo munang magbigay sa mundo bago ka babalikan. So, yung kanilang mga ginawa ay needed ng mundo. At doon sila magaling. Makes sense. So, magaling si Steve Jobs sa computer, magaling sa paggawa ng phone, kinailangan ng mundo, yumaman ng Apple.
Etong isa, Bill Gates, ganun din. Sino yung sa damit? Zara yata yun, yung number 1 sa damit eh. O parang Ortega yata yung apelyido nun. Geronimo. Zara. Zara Geronimo. Nagiging ako na ikaw, boy. Nagiging daddy jokes na din. Zara, Brad. So, yung Sige. So, hindi, ganun. Paharap dito. Yeah, sorry. Yan. Okay. So, yung Zara is naka-base siya sa paggawa ng damit. And then, so yun nga, sinasagot niya yung food, clothing, shelter. Tsaka needed ng mga tao. So, nandun pala yung business. Nandun pala yung paano ka magiging pinakamayaman, kailangan mong ma-fulfill yung needs ng mas maraming tao. Mas marami nangangailangan sa'yo, mas yayaman ka. Ano naman ang masasabi mo sa Brad? Sa yung mga yumaman lang sa mana. Yumaman Paano lang sa naman sila? mana. Wala akong masasabi kasi wala silang choice. Sarap naman ng ganun walang choice, Sarap ng walang choice na ganun. Pero Actually, mabigat din yun eh. Bakit? Minsan may mga kilala kong kahit minana nila yung pera, alam nila gamitin. Alam nila yung hirap ng buhay. Pinalaki sila ng hindi sayaman. So, itong mga to, kuripot to. Itong mga to, ito yung mga hindi lavish yung lifestyle. Minsan, mas mapapansin mo, mas madalas pa ako mag-Starbucks sa kanila eh. Pero itong mga taong to, mayayaman talaga sila. So, bakit sila ganun? Kasi ganun din sila pinalaki ng parents sila. And yung parents sila, ganun din sila pinalaki ng kanilang mga lolo or kanilang mga magulang. So para sa akin, wala akong masasabi sa ganyan eh. Kasi wala silang choice doon eh. Sa pagyaman nila, not unless iyabang nila. Hindi nakakatuwa yun. Iyabang sa'yo na, ano yung dalawang bata, sabi nung isa, I have PS5, I have an Xbox, I have Nintendo Switch. Mga ganun yung isang bata, sinasabihan niya yung isang bata. And then yung isang bata, luminya, my dad has GTR! Sabi niya. payabangan lang no? So technically, etong bata na to, ito yung mayaman na, kasi mayaman, yung tatay niya may GTR. But does he have the Nintendo Switch? Meron ba siyang PS5? Meron ba siya wala. So si dad niya, hindi siya pinapalaki ng ganun. Niyabang niya yung dad niya. Parang may nakita rin akong ganyang yabangan. Yung nadala sa yabang yung mga bata rin, 3. I have MP3. I have MP4. Yung isa, tahimik lang. What do you have? I have MP5. Takot sila eh. Ano ba yung MP5? Tol, tuloy natin yung podcast. Nawala. Nabungay yung utak ko eh. Gago, MP5, yung yung... Alam ko yun, huwag mo na doon mas nakakainis pag ini-explain no? Yun na yun. Siyempre, kalokohan nga tong episode na to, di ba? Ayun. Light-hearted lang. So, kahit na kakornihan, palusutin nyo. Palusutin nyo na. Pagka walang tumawa, nakakaya. Mas corny, mas nakakatawa minsan. Balik para mabura yung mabura sa isip nila yun. So, doon pala sila yung mayaman. Pag na-identify mo na yung mission mo, the one that can serve the world, and magaling ka doon ka yayaman ng lubos. Oh. So, food, clothing, shelter. Tiyan mo food, clothing, shelter, nabibigay ba ni SM yan? Nabibigay. Hindi directly. Bakit? Nag-start sila sa sapatos, ganyan. And then, naging upahan sila ng mga restaurant, na mga nagbebenta ng damit, na mga nagbebenta ng bahay, kondo, sa loob. So, what you're saying is, follow your passion. Hindi. Gawin mo yung 4.
Kasi Ano ibig sabihin? kasi madami din na may mga naging kilala din tayo. Sa Ikigai, you mean? Oo, may mga naging kilala din tayo ng ubod ng yaman pero hindi masaya sa buhay nila. Oo. Bakit? Walang balanse eh. Wala silang passion. Yung passion nila parang kung ano-ano lang magawa nila. Wala silang ginagawa na talagang fulfilling sa kanila. Parang passion nila yun kasi passion ng barkada nila yun, passion ng kaibigan nila, nakikisama lang sila, parang ganon. Yung saan ka talaga masaya. And then the other one is yung trabaho mo, profession mo. Ako gustong-gusto ko yung trabaho ko kasi para naglalaro lang ako. Biruin mo, brad, saka makakakita ng trabaho na pinapagawa mo sila and then gagawin nila yon. And then that's it. So technically, nang uuto ka sa trabaho mo. It happens. Ma'am, gawin mo po to. Sir, gawin mo to. O, tapos gagawin naman nila. Uto-uto. Hindi, joke. So parang work becomes play. Ang sinasabi kasi ni iba, love what you do. Ako, sa akin, no. Ba dapat? Do only what you love. Ngayon, sa passion yun. Pagka pinag-usapan na yung mission, paano kung hindi mo mahal ang magsilbi sa mundo? Hindi mo mission yun. Kung hindi ka masaya doon, ba't mo gagawin? So, kaya pinakamahirap fulfillan yung mission kasi doon na pumapasok yung pagiging selfless. Selfish ka pa din kasi gusto mo yumaman eh. Kaya lang hindi natin ma-achieve kasi selfish tayo. The more na wala tayong binibigay sa mundo, the more na hindi rin tayo binibigyan ng mundo. I think I should rectify that. I feel I should rectify kasi yung selfishness ko yan eh. Core ko yan eh. I think instead of selfishness, I think what you mean is greed. Greed kasi is kanina may mga binigay kang example na pwede rin siyang maging positive. Oo. As for me, yes, maybe. Pumipio ka na. Tulog ka na kaya? May binata ako. Talaga pagka nasa mid-20s na tayo eh. Sure. Akin, yes, meron din siyang positive application but very few. Kasi most of the time greed is mostly negative. Kasi pagka greedy kang tao, lahat na lang gusto mo sa'yo. Tapos ayaw mong magkaroon yung iba kung hindi ka rin magkakaroon nun at the same time. Diba? That is pure greed. Yan yung mas maganda nga. So, instead of selfishness can be a good thing eh. Yeah. Can be good or bad. But greed mostly bad. Let's go with greed. Nagiging greedy kasi yung mga tao na ayaw nilang magbigay ng serbisyo nila sa kapwa, ng produkto nila sa kapwa. Ang nangyayari, wala kang binigay, wala din bibigay sa iyo mundo. Exactly. So wala kang share, wala din share sa iyo yung mundo. So mabalik tayo sa One Piece. Okay, balik. Nandyan tayo. Yan ang topic. Mabalik tayo dun sa One Piece. Tungkol na sa mayaman yung topic natin eh. Yan ang kagandahan ng natin, ng pad natin. Lumalayo, diba? bumabalik. Kasi nga, everything is connected. Everything nga eh. Everything. Everything. Yan. So, si One Piece, may mga pangarap sila. Up to now, hindi pa nila na-achieve. Pero, unti-unti nilang nakikitaan mo na ng progress. And it shows. Bakit? Manga, sino number 1? Naging number 1 na. One Piece, Etong si Kishimoto, nagtayo ng Boruto. Pa-Boruto pa. Pa-ninja pa. alam niya rin na somewhat na magpi-fail eh. Kaya nga nung nagsimula ang Boruto, hindi sa kanya eh. Sinundan niya na lang nung parang gumaganda na yung kwento. Pero hindi ako naniniwala. Sumabaw na eh. Sumabaw nga daw eh. Kaya bumalik siya eh. Hindi bumalik. Ko, pinlano niya yan na alam niya na yung storya niya ay talo na ng One Piece dahil linear. Pero gusto niya parang igatasan. So ang ginawa niya, iniwan niya sa sa mga assistant niya. Kayo muna kunwari pero i-guide ko kayo mo. Tapos nung
pumapalya-palya na, saka siya bumalik. Bumalik lang ako kasi gusto kong i-save to. Pero All throughout, idea niya talaga yan. Siya naman talaga yun. Oo, kay bakit? Ganun pa din eh. Oo. Pagdating, sarada. Ano pa din, ganun pa din. Ganun na ang formula niya eh. Oo, Hindi naman natin lalaitin kasi talent niya yun. Oo, magaling din naman siya at some point. Kaya lang, hindi natin masyado talaga nagustuhan. siya, kasi nandyan yung One Piece. Oo. Siguro kung wala yung One Piece Number one siya number pa one din. pa din siya. Oo. Yun Natalo nga. lang talaga. So yun, ganun talaga. Hindi naman lahat pwedeng number one eh. Oo, sabagay. Wala naman masama maging number 2. Oo. Unless. So yun, di balik tayo sa One Piece. Nandun na, unti-unti na nila na-achieve yung pangarap nila. Oo. Parang Papunta lapit na sa na eh. exciting part eh. Lapit na. Butya Yonko na si Luffy ngayon. So number 1 yung manga, nag-number 1 yung anime, Mhm. can either be sa storyline, sa animation, sa ano. Of course, natatalo siya ng Demon Hunter minsan, Demon Slayer. Mhm. Bakit? Ano rin ba yung magandang animation dati? Hellsing, 1 episode per year. Mhm. Yun yung parang Demon Slayer dati, Hellsing. Parang 1 episode. Every Tapos time, ba ang Helsing? hindi ko maalala eh. Hindi ko Nakalimutan ko na din kasi 1 episode. Every time nga na mag-release ng bago episode yung papanoorin ulit namin simula umpisa. Para maalala Oo, niya. para lang maalala Hindi mo. ka maiwan. Ayun, so, unti-unti na sila lumalakas. Tapos si Luffy ngayon, Yonko na or ano, kasama na sa 4 Emperor, di ba? Oo. So, kung kasama ka na doon, ano na yung konti na lang, One Piece na. Na parang ang sinasabi, yung pangarap nung unang 5 na nadagdagan ng 6 si Chopper is, ano yung pangarap ni Chopper? Parang- Doctor ata. Hindi, parang yung it's about the Sakura na yung parang gamot na pag nakita mo yon parang gamot sa lahat ng illness. Parang Correct me if I'm wrong bro siya. Oo, parang ganon. Ah. And then, sino sumunod? Sino na ba sumunod? Si Robin? Si Frankie. Si Robin. Robin. Si Robin is, hindi rin sinabi yung pangarap ni Robin, no? Di ba arte Parang siya? is to lead the Poneglyph and malaman yung nangyari sa Void Century. And then si Frankie, yung cyborg, Shipwright. Ano nga yung pangarap ni Frankie? Parang umiikot ata sa sa mundo gamit yung Yung 1,000 Sunny na kinreate niya gamit ang same wood na ginamit sa Oro Jackson, yung ship ni Gold Adam Roger. Tree ba yun? Adam Wood. Oo, Adam Wood na sinasabi na parang almost kasing ng durable and mataas yung strength ng wood. And then si Brook, magkita ulit sila ni Labun. Yun ba pangarap niya? Oo, Di ko alam. parang kasi wala na siyang kasama, Brad eh. Ang natitira na lang si Labun eh. Nakapag-promise kasi siya kay Labun, yung whale dun sa may Reverse Mountain, na magkikita sila ni malaki na si sobrang laki na, gigantic na, mata lang yung yung going Mary ni ni Labun eh. And then the last one si Jinbei. Si Jinbei ba pa? Jinbei. Wala pa. I think pa it's nata equality sa sa mga sa mga fishmen. fishman. Oo. Yata I'm not sure. Helmsman. Kompleto na ba sila? Kompleto na. For me, pag may dinagdag ka dyan, ayaw ko na. Kasi lahat sila may purpose eh. May purpose sila eh. Tsaka yun yung sinabi ni Luffy, umpisa pa lang, maski dun sa series, na 10 men will do. Okay. And then inaya niya yung ibon. Tapos bigla lumipad yung ibon, sabi, mutiny. Sabi, mutiny, yung nagdi-deliver ng Jaryo. Big News Morgan. Big News Morgan. So yun yung naging dating. Umaabot na sila sa One Piece. Ngayon, eto na. Finishing touch. Sige. I-relate na natin sa Mount Everest. Puta. Kung ano na lang random ng ideas mo. I-relate mo sa Mount Everest. Bakit ako magre-relate? Ikaw. Sorry. Sige.
Kasi yung joke ko kanina, di ba? Ano yung highest mountain bago na-discover yung Mount Everest? Ano? Mount Everest pa rin. Hindi pa lang na-discover. Kaya pinag-isipan mo pa ng malalim eh. Sabi ko, to. Ano nga ba yung highest mountain? Pero may sagot doon eh. Ano? Mauna Kea. Hindi talaga, Brad. Mount Everest. Hindi, Mauna Kea ang tallest, ang highest Nung hindi pa na-discover. Kung pagbabasihan mo ang kung saan nag-umpisa yung ground level, parang ito, bigyan kita ng local ano yung tinatawag dito sa Pilipinas, trivia ito, na Beginner's Mountain. Hindi ko alam yan. Ngayon ko lang narinig. Beginner's Mountain? Ano yan? Yung pagka Pico de Loro? makakit ka ng bundok, Pico de Loro, parang ganun lang. Beginners ka lang, kaya yung maliit lang. Di sana makakit kang Chocolate Hills. Akyatin, magkadilas ka rin. Hindi, yung Beginner's Mountain, Kilabo, Makulot. Saan yung Pakulot? Makulot, Mount Makulot. Sa Cuenca, Batangas. Tinawag na Beginner's Mountain yun kasi yun daw yung saktong-saktong parang energy na mo na pagka nag-umpisa ka doon is kaya siya akyatin ng mga baguhan talaga. Yung meron pa yon yung Rockies. Tapos meron pa yung mas mataas. Yung Rockies lang usually yung madalas puntahan. Yon, tapos pipicturean kang pataas sa ganun doon sa Taal Lake. Yon. Pero ang totoo, pucha, ang hirap ng Makulot. Ano lang yung hindi naman sobrang hirap. Kasi ang totoo, meron pa yan tinatawag yung barangay sa ilalim. I forgot yung pangalan ng barangay. Ano yan? Lumampaw, yung barangay doon sa ilalim. Umaakyat ka na sa Makulot, doon ka nag-uumpisa sa gitna. Kasi nanggaling siya, yung pinaka-bottom niya sa Taal Lake. So pag nandun ka sa Cuenca, nasa gitna ka na kagad. So para akyatin mo siya, kasi doon pa lang pag binaba mo yung Lumampaw, 1,500 steps. Lalim. Na ang ganyan ang laki nung hagdan na. Patakot. Isang kalahating dipa. One foot, So, maditrain ka pala talaga pagka inakyat mo, no? Pagka nag-umpisa ka doon sa Lumampaw, barangay na Lumampaw, tapos saka mo inakyat yung same thing sa Mauna Kea. Ito ay nasa Hawaii. So, itong Mauna Kea talaga ang pinakamataas na mountain. Kaya lang, hindi siya talaga naging mataas kasi kung ang susukatin nasa may sea level, 10,000 feet ito Lalim pala talaga. Ang Mount Everest is nasa 8,000 plus lang. I forgot the So kung kukonsumahin mo, kung doon ka sa ilalim ng dagat mag-uumpisa umakyat, wala namang gagawa nun. Kaya naging highest mountain ng Mount Everest. I see. Oo. Ang gandang trivia na. Oo. Ngayon ko narinig. Makulot at saka ay yung Mauna Kea, same sila na senaryo. Kung isipin mo parang, ganito lang pala yung bundok na yan. If you're facing here. Pero if you go from the Taal Lake, inakyat mo yung patas, mahirap din. Oo nga. Yun yung trivia, hindi ko pa nakakit yung Mount Makulot. Bumaba lang ako sa Lumampaw. Pero may nakit na akong mga ibang bundok. Yun yung kasi nung gusto ko siyang akyatan, parang hindi available kasi nga COVID at that time. So, sinarado yung Mount Makulot. So, balik tayo sa Mauna Kea. Siya yung sumunod. Tapos, meron pang tinatawag na, I forgot, basta sa Ecuador ito, farthest from the center of the world. Alam mo yung yung shape ng mundo? Blade spheroid. Yun, oblate spheroid kasi ang mundo. So, technically, parang siya, parang pa ganun. Paoblong. And then, yung pinakamalayo daw na tip, pinakamataas na tip is on the Ecuador. Parang Chimichanga. I forgot the name, no? Chimichanga. Basta I forgot the name yung, yung bundok na yon or bulkan. Yun yung
Yun yung isa naman sa highest point. So, depende sa tanong eh. Kung tallest lang from the above sea level, Mount Everest. Pero kung starting from the below sea level, it's Mauna Kea. Mauna Kea. And taas ang memory mo. Kakasabi ko Ikaw na. na nagsabi nun eh. Oh. And then yung isa naman, pinakamalayo sa center of the world. So yung tip. Ngayon, balik tayo. Nasa One Piece relate to Everest. Mauna Kea, ano pa ba yung sinabi ko? Wala namang pangalan. Farthest yung isa. Wala akong sinabing Wala ka na-mention na exact name. pangalan, di ba? So, paano natin i-relate yung One Piece sa Mount Everest? Okay. Balikan natin yung Duda ko, brada, ito wala pa nakakagawa ng theory nito kasi ang daming theorizer dyan na nagkalat sa Facebook, sa YouTube. Wala pa nakakagawa nito. What if binasa ni Oda itong One Piece sa mga bundok ng mundo natin? So, anong sinabi niya doon? Ang tallest mountain above sea level ay ang Mount Everest. So what if yung Mount Everest ay ang reverse mountain? Can be. Okay. Anong point? So you mean behind Mount Everest there's something? Parang ganun ba? Oo. Parang what if nandun yung One Piece? Ano nga ba yun? Sa likod ng Mount Everest, hindi ko rin alam. Kasi nandun daw sa likod ng... Basta ang alam ko doon, maraming Himalayan salt. Hindi, Himalayan salt. Hindi, nasa likod ng reverse mountain, yung Laftail. Kasi nasabi. So, anuhin na natin to, mahirap i-predict si Oda eh. Gamitan na natin na tumawa si Goldie Roger nung nandun sila sa Laftail. So, bakit sila natawa? Baka meron dong greatest joke of a lifetime. Pwedeng nakakatawa mismo yung lugar. Or parang the other one is nakakatawa siya kasi nadaanan na pala nila kung nasan yung One Piece. Hindi lang nila na-realize. Ngayon, nasaan yun? Yung pala, nasa reverse mountain. Or natawa sila, maaaring natawa sila kasi yung time na nakapunta sila doon sa lugar na yon is hindi pa yun yung tamang moment na dapat nandun sila. So technically parang Atlantis or parang meron lang siya certain time na mapupuntahan, and at that time hindi pa nila time na mapuntahan yung One Piece. So technically, naka-sneak lang sila kung nasaan yung One Piece. And then, hindi talaga nila napuntahan. Kaya lang, kung pagbabasehan natin yung treasure, nandun na daw lahat ng treasure eh. Anong klaseng treasure? Tingin ko, ang pinaka-treasure sa One Piece is freedom. Freedom. Kasi, tingnan mo yung reverse mountain na nasa gitna ng mundo ng One Piece, nasa gitna siya, gitnang-gitna mismo siya. Nagsama yung north, east, west, south, blue. Tapos bababa all throughout dun sa sa Grand Line. Tapos sa likod nun, hindi ka pwede dumaan. Kasi tatapusin mo muna yung buong path ng Grand Line, pailalim, and then pagkatapos yun, iilalim ka sa may Fishman Island, and then New World na. So yung New World, yun yung pabalik sa Reverse Mountain. What if may mga nag-theorize na nito na pagka nasira yung Reverse Mountain, nandun mismo yung One Piece. What if yung bundok ng Reverse Mountain ay gawa mismo sa treasure? What particular treasure would that be? Yun nga. Kasi anong pangarap ni Sanji? All blue. Anong pangarap ni Luffy? Pirate King. Pirate King. Nasaan na siya ngayon? Yonko na siya, di ba? Isang step na lang, Pirate King na siya. Lapit na. Anong pangarap ni Nami? Yung Draw the map of the world.
Paano niya maidodraw yung map ng mundo kung nakakulong sila sa ano? Sa Grand Line. ni Grand Line, ano, New World. Oh, and then anong pangarap ni Zoro? Maging Swordsman. greatest swordsman. So tingin mo nasa na si Zoro ngayon? I think ano na siya 90% na siya ng ability na meron si Mihawk. Ako, tansya ko, nasa 50% pala. Pucha, ganun kalakas si Mihawk? Ganun kalakas si Mihawk. Punta ganun kalakas si Mihawk. Para sa akin. Kasi, ang basis ko, nung naglaban si Zoro, hindi ko, sa trailer ko lang nakita eh. Or sa Facebook. Yung may binagsak sino yung bulag na swordsman? Si Fujitora. Fujitora, may binagsak siyang Meteor, yung power meteor. niya eh. Hinati lang ni Zoro eh. Tapos parang gusto niya pang balikan, dudurugin niya. Tapos pinaypayan lang ni Mihawk, durug eh. Bakit hindi pa ginawa? Kung kayang durugin ni Zoro yun, ginawa niya na lang din sa hindi niya nahinati. Oo, no? So tingin ko kalahati pa nga lang. Nasa kalahati pa lang I siya. think you're right, Brad. Oo. Marami pang kayang gawin si Mihawk na... Pero kasi yung yung sword din ni Zoro ngayon, Wado Ichimonji, yung Enma. Ano pa isa? Yung Nakalimutan ko eh. Yun. Hindi yun yung ano, yung nag-miss dito. Yung tines niya, binato niya pataas, tapos kung makakat siya, di ba hindi siya nakat nun? Hindi ko na... Kasi yung isa, yung espada ni sino yung zombie? Si Ryuma. Oh. Pinalit yun sa Enma eh. Usui. Oh, yun. Pinalit yun sa Enma eh. Oh. So, tingin ko na mga nasa 50% nga. Tama ka. So, Kasi may mga effortless pang ginagawa si Mihawk na parang hirap na hirap si Zorong gawin. Diba? May point. Effortless kay Mihawk na paypayan yung yung meteor, si Zoro tatalon pa ng pagkataas-taas. dahil pang ginawa, no? Dahil ginawa. Tapos yung output lang. Simple lang, nahati lang naman. Naalala ko tuloy yung movie dati na Avatar, yung 5 doon, yung tawag dito Earthbender, puta, nagtulong-tulong pa eh. Sabay ang lumipad, maliit na bato lang. Ang corny. Ewan ko kung napanood mo yung movie na Avatar na yun na Avatar Aang. Avatar Aang. Last Airbender. Wait lang, Disappointed yan ako. ba yung yan ba yung live action? Movie. Ay, pangit yun. Pangit yun. Pangit yun. Sa sine ko pa pinanood, ang corny. So yun yung yun yung naging dating na baka nandun sa Reverse Mountain yung One Piece. Okay. Na maaring yun yung Mount Everest kasi hindi ang tallest mountain ng One Piece Reverse Mountain. Ang tallest is dun sa Drum Kingdom, dun kila Chopper ang tallest mountain eh. Kasi mataas na yung lugar nila Chopper eh. So yun yung pasabog ng Mount Everest na doon sila konektado. Plus, ano bang pagkakaparehas ng Mount Everest at One Piece? Tinatanong mo na ba ako? Oh. Yung ko naman, point of view ko naman. Well, sa akin, nothing so spectacular, walang ganong mga theory. Siguro, sabi ko na lang, kasi ever since na, ano nga bang pangalan ng unang umakyat sa Mount Everest? Edmund Hillary ba yun? Hindi ako nagkakamali. Some 1950s ata siya umakyat. Hindi ko na maalala. Well, after him, parang hundreds na ata ang nagtangkang umakyat sa Mount Everest. Diba? Sa dami ng umakyat, mangilan-ngilan lang yung nakarating sa peak. The rest, mga nangamatay na frozen na along the way. Na frostbite, yung iba doon na namatay. In fact, hindi na nga yung mga nangamatay nga doon, hindi na kinukuha. Bakit hindi na kinukuha? Kasi pride nila yun, dignity nila yun. Ng mga umakyat. Umakyat sila doon knowing na pwede silang mamatay. At kung mamatay sila doon, kumbaga parang badge of honor na lang nila na doon na sila. Ang ganda i-relate So parang ganun ng One Piece. Diba? Kahit anong hurdles, as long as porsigido ka, diba? Hopefully, ma-achieve mo yung dream mo. Pero kung hindi mo man makuha, at least mataas yung narating mo.
As long as magpursige Kasi ka. parang ganyan si Magpursige Luffy, ka, di ba? sisika. Kahit mamatay siya eh. Oo. Basta maging pirate. Kung ganun talaga katindi ang passion mo. Oo. Pero sa iba naman na hindi natin sila husgan kasi iba-iba priorities ng tao. Eh. 'Di ba? Maaring may passion ka ngayon, meron kang tawag dito, talagang gusto mong paglaanan ng oras, panahon at abilidad. Kaya lang there will be some sa iba there's a point in time na mag-iiba yung passion mo kapag may nakita kang ibang mas magandang bagay. Or maring this can be career or family or loved ones. The point is, kahit ano pa yung ano mo, kung ano pa man yung maging choices mo sa buhay, push through. Diba? Kahit na go with the flow. Kahit hirap na hirap ka, ibuhatin mo yung sarili mo at hopefully eventually you will get there. Or if not, you'll die. Not necessarily die. Nakakatakot kasi death is almost the end of it. Eh. Pero you carry on with dignity. And may marating ka pa rin na mataas-taas as long as wag kang stagnant. Parang ganun ko lang siya i-relate. Make sense na? Makes sense. Maganda. Oo. Bigyan natin mababaw na relation. I think yung One Piece kasi, 'di ba, top manga, anime, and top series. Namamayagpag siya. So it shows din yung character ng Mount Everest na yun, top of the world. So baka at some point na kung hindi na discover yung mauna kaya na mas mataas sa Mount Everest, mas mataas pa din ang Mount Everest eh. Oo nga. Kung hindi na discover yung nasa Ecuador, lumalabas pa din, mataas yung Mount Everest. So tingin ko at some time mamamayagpag siyang number 1 talaga hanggang sa parang Naruto. Nag-peak din ng Naruto eh. Yung peak ng Naruto is kung kailan hanggang matatapos na siya. And then natapos siya na number 1 siya sa manga, but not on the anime. Some is nagna-number 2 na yung One Piece, no, nagna-number 1 na rin sa anime dati before matapos yung I think matatapos ang One Piece na number 1 siya sa manga, number 1 siya sa anime, number 1 siya sa series. And number 1 pa din yung author. Brad, ang laki ng diferensya ni Akira Toriyama tsaka ni Ichiro Oda sa network. Doon pa lang masasabi mo na, puta, Mount Everest to. National hero na nga si Oda ngayon, alam ko eh. Puta. Kasi ang laki ng niya, yung parang sa tourism, yung introduce mo yung Japan sa sa mundo. Dahil sa One Piece, dahil sa freedom. Parang naging national treasure na siya. Kaya hindi ako nagtatampo doon sa ginawa ni Oda na hindi sinunod yung Monkey King. Ang ganda talaga ng ginawa niya na realistic yung parang reality manipulation pero may limit. May limit si Luffy, hindi niya naman nabebend lahat eh. Binigyan kanya ng twist after twist para yung interest mo ay hindi mawala. Exactly. And of course, syempre nandiyan pa rin si Shanks. Si Shanks ang diba sabi ko sa'yo sa One Piece Red? Pucha, yung mga tao nagtayuan doon sa sine nung nakita yung power ni Shanks. Bakit? Dahil doon magaling si Oda sa pagbitin. Biniting kanya for so how many years? Simula bata ka, ano kayong power nito? Bakit sinasabi malakas to? After 20 years. Hindi na natapos. Hindi na natapos. Walang sinagot. Kumbaga parang are we there yet? Tapos naggaganon lang nagkakalesa. Tapos nung pinakita niya, we're here. Kutsa, ikaw ngayon tuwan-tuwa ka, nagtatalong ka doon sa niyakap mo yung lupa, dinila mo yung lupa. Nagaganon ka. Ikaw lang naman gumagawa. Nagaganon ka doon sa parang ginawa mo. Snow Angel yung yung lupa. Ganyan-ganyan ko. Wow, it's the paradise. I miss land. Mga ganon. So, yun yung relation ng One Piece sa Mount Everest. All in all, good topic.
I think, Good way to sum it up. so, this time, nakakatawa One Piece pero ginawa nating a little bit serious. Para pag tayo nag-uusap, nagiging serious din na along the way. Oo. Di ba? Kasi Nagiging hindi lang naman siya joke eh. Pagka tinignan mo po siya may serious aspect. joke yung kwento, pero yung effect hindi eh. Oo eh. Ilang billion na ang fans. Oo. Nagkaroon na ng community dahil dyan. Nag-appear na si nakita ba yung meme na yun? Alin? Di ba na donut ni Akainu si Ace? Oo. Na yung donut na gano'n, no? Oo. Tapos si Demon Slayer, si Rengoku, patay kay Akasa, yung Donut din. donut din. Pucha, nag-appear yung dalawa. Sige, nag-appear na yung dalawa. Kung hindi pinatay si Ace, hindi gagandang storya ng One Piece. Yun yung isa sa mga naglagay ng palabok eh. Kasi that gives Luffy drive eh. All throughout kasi hindi mature. Parang gagawin niya, find the boss. Basta ma-knockout ko yung boss, tapos na yung storya eh. Diba? Yun na yung answer. Yariin niya si Arlong, yariin niya si ganito, tapos. Naging linear na. Oo, naging linear yung story, hindi yung story, yung strategy niya sa pag-solve ng problema. Pero in reality, nung nalaman niya, na-realize siya na hindi pala talaga siya malakas. Kasi patay yung niya eh, brother niya with Sake. Hindi ka talaga mag-grow kapag hindi mo tinatanggap yung yung weaknesses Oo. along with your strengths. Yun yung nun. Good talk. Okay. So, kung may nais kayo sabihin or may nais kayong topic na pag-usapan, maaari ninyong i-comment sa aming podcast. Again, ako muli ay si Dodge. Jay, salamat po sa pakikinig. Yun. Mahilig ako magpasalamat eh. Intindihin mo na lang, plastic ka. Plastic. Wala, hindi na lang lagi ang closing.